Noong nakaraang linggo, ginunit na natin ang International Day of Migrants para po yan kilalanin ang sakripisyo ng ilang dayuhan na naghahanap ng kanilang kapalaran sa ibang bayan. Pero dito sa Pilipinas, problema ng ilang banyaga kung paano makikilala bilang mga tunay na Pilipino o makakuha ng Filipino citizenship. Kahit pa nga halos buong buhay nila ay dito na sila nakatira. Si Trisha Safra on assignment. Mahigit 20 taon nang naninirahan sa Pilipinas si Jasmine. Dito na siya ipinanganak at lumaki. Pero pagsapit ng kanyang ika-21 taong kaarawan, posible siyang ipa-deport. Dependent kasi si Jasmine ng Special Resident Investors Visa ng kanyang mga magulang na kapwa Indian nationals. Pero dahil nasa edad na, kailangan na niyang magkaroon ng sarili niyang visa para manatili sa Pilipinas. Ang kaso, wala raw permanent visa para sa kanya. Para sa mga banyagang gustong manatili sa Pilipinas, may dalawang klase ng visa, ang quota at non-quota immigrant visa. Kada taon, may itinatalagang quota o bilang ng mga dayuhang maaaring bigyan ng visa mula sa 80 bansang may kasunduan ang Pilipinas. Wala pong available na visa para sa kanila na permanent status kung ang magulang nila ay parehong Indian nationals. Siyempre, parang ang unfair kasi I don't think of myself as Indian. I don't think of myself as Filipino. Kasi parang ang hirap na nasa gitna ako eh. Dahil bata pa at wala pang ipon, hindi pa rin pwede ang investors or retirement visa para kay Jasmine na kumbaga sa bangko, dapat may maintaining balance. Hindi na rin pwede ang student visa at ang working visa na binibigay lang sa mga banyagang ang trabaho sa Pilipinas ay tanging siya lang ang makakagawa. Yung third ay magpapakasal ako sa Pilipino. So, siguro naman pwede in the future. Ngayon, hindi pa talaga. Kasi iba pa yung priorities ko ngayon. Saka parang ang pangat na gagamitin kong excuse ang marriage para lang magstay dito. Kahit sa Pilipinas na ipinanganak, hindi raw birthright ni Jasmine ang matawag na Pilipino. Yes, it's not a right, it's a privilege. It's the highest of privilege granted by the country through different modes, either through Congress, through the courts, or through our committee. Kaya si Jasmine, wala raw ibang magagawa kundi ang magpa-naturalize. Kahit ibig sabihin nito, itatakwil na niya ang kanyang pagiging Indian. Hindi kasi pinapayagan ng Pilipinas ang dual citizenship. Maliban na lang sa mga Pilipino naging citizen ng ibang bansa at nais maibalik ang kanilang Filipino citizenship. Hindi rin biro ang halagang 200,000 pesos na gagastusin sa proseso. Sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang may pinakamababang bilang ng immigrants na nasa 300,000. Sa bilang na yan, 200,000 lang ang rehistrado. So if they cannot comply with visa requirements or they cannot make their status in the country legal, then they are undesirable in a manner of speaking. Pero paano naman daw ang mga katulad ni Jasmine na walang nilabag na batas? Pakiramdam daw niya'y biktima ang mga tulad niya ng umano'y lumang polisiya. Lahat ng mga ginagawa ko ngayon ay siyempre, para din sa ikauunlad ng Pilipinas. Feeling ko kailangan talaga nilang tignan yung mga contribution ng mga katulad ko, ng mga Indians, mga kids na mga nagstay na dito at ayaw na talagang umalis. Sana tignan nila yon. Hanggang ngayon, nasa antas pa rin ang pag-aaral kung ano ang posibleng gawin para sa mga tulad ni Jasmine. Habang wala pang pagbabago, mapipilitan daw ang Bureau of Immigration na magpataw ng kaukulang parusa sa sino mang mag-overstay dito. Sa isang taong hindi qualified, talagang imposible at mahihirapan kang makakuha ng visa. Of course, a violation of our immigration laws is a deportable offense. Kaya si Jasmine at ang ibang tulad niya, mananatili munang dayuhan sa bayang Sinilangan. Yung bansang Sinilangan ko, hindi ko matatawag na bansa ko. At yung bansa ng mga magulang ko, bansa lang talaga ng magulang ko. So ano ako? Trisha Safra, GMA News.